The Arranged Marriage, Chapter 4. Halos hilahin na ni Jamaica ang araw para makabalik na sila ng Pilipinas dahil sa mga pinaggagawa ni Liam. Ilang beses na siyang nilasing ni Liam upang malaya siya nitong maangkin. Hinahaluhan ng lalaki ang binibigay nitong inumin, kung kaya't bigla-bigla na lamang siyang nahihilo at nagigising na lang na wala ng saplot sa katawan. Hindi na rin siya lumalabas ng hotel. Wala namang pakialam si Liam sa kanya, ni hindi man lamang niya maramdamang itinuturing siya nitong asawa. Ayon sa dinig niya kanina habang may kausap ang lalaki sa telepono, ay may katagpuin ito. Sa isip niya, mas mabuti pa kung wala ang lalaki sa hotel. Lumipas ang mga oras at hindi pa ito bumabalik. Kaya medyo napanatag ang loob ni Jam. Pinasya na lamang niyang maligo. Pagkatapos ay umorder siya ng pagkain. Namimigat ang kanyang pakiramdam at medyo mahabdi ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung anong pinagkagagawa sa kanya ni Liam at kung ilang beses siya nitong inangkin habang tulog. "Kumakain ka na pala. O heto, ubusin mo lahat yan ah. Umu-order ka nang hindi ako hinihintay." Galit na wika ng kararating na si Liam. "What's wrong kung mag-isa akong kumain? Wala ka namang pakialam sa akin." Tugon ni Jamaica. It seems like I want to eat something fresh." Saad nito nang tuluyang nakalapit kay Jam. Inamoy-amoy pa nito si Jamaica na animoy isang asong naghahanap ng masarap na pagkain. Maya-maya isinunggaban na siya nito at hindi alintana na kumakain pa ang babae. "Liam, ano ba? Hindi ka pa ba kontento sa mga babaeng nakakatalik mo?" Singhal niyang inilayo ang sarili rito, subalit pahablot siyang hinila at mahigpit na hinawakan. Hinila siya nito sa sahig at doon ipinahiga. Ano ba naman ang laban ng lakas niya sa lakas ni Liam? Nang halikan na siya nito ay iniiwas niya ang kanyang mukha. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jamaica na ikinagulantang niya. Pakiramdam niya ay malalagutan ng hininga. "You are mine. Don't forget that, woman. At gagawin ko ang anumang naisin ko sa'yo. Aangkinin kita kahit anong oras ko gusto. At wala kang karapatan na tumanggi." Anas nito sa mukha ni Jam. "Hindi mo ako pag-aari. Pinakasalan kita. Nadagdagan ang assets ng inyong pamilya mula sa akin. Sa madaling salita, binili kita." Turan nitong patuloy sa kapangahasan kay Jam. "Hindi mo ako mabibili. Umayos ka. Kung ayaw mong mas higit pa riyan ang gagawin ko sa'yo." Pagkasabi nito ay iniwan na si Jamaica. Hindi na rin niya napigilan ang pagmalisbis ng kanyang mga luha. Para siyang basang sisiw na nakahalukip-kip sa sahig. "Sana naging mahirap na lang ako." Bigkas niya habang humihigbi. She has no choice but to fix herself. Nasadlak na siya sa impyerno. At wala siyang magagawa kundi ang tanggapin ang kanyang kapalaran. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak. Lumipas ang mga araw. Balik Pilipinas na ang mag-asawa. Parang lantang gulay si Jamaica. Nang sumunod na araw ay balik opisina na rin. "How's the honeymoon? Bakit parang pumayat ka? You look pale." Una ni Karen habang nasa Japanese restaurant sila having their lunch. "Hindi lang siguro hiyang sa Italy." Simpleng sagot ni Jam. "Oh, baka naman ihilang ang pahinga ninyo. Baka magka-baby na agad kayo ha?" Natigilan si Jamaica sa pagmuya. She doesn't want a baby from Liam. Ayaw niyang madamay sa kawalang hiyaan ang bata kung sakaling mabuntis siya. Her husband is not a father figure. She wants a child na hindi demonyo ang magiging ama.
okay for her to suffer alone. Hindi niya kakayanin kung may madadamay na walang muwang sa mundo. Jam, are you alright? Untag ni Karen sa kaibigang nahulog sa kung ano-anong isipin. Yeah, why? Natulala ka kasi. Sorry. May naalala lang ako. Okay, akala ko buntis ka. Hindi pa naman siguro. Is there something wrong if you get pregnant? Wala naman, but it seems too early to have a baby. Sabagay. And I guess it's better for you to have a baby if you and Liam fall for each other. Tango at tipid ng ngiti na lang ang sinagot ni Jam. Pagkatapos ay hindi na siya muli pang nagsalita. She doesn't want to make conversations regarding her marriage. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na siya sa opisina. She has a lot of paperworks. Sa dami ng trabaho ay hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Kaya nagmadali siyang umuwi. Where have you been? Boses ng lalaki. Galit na mukha ni Liam ang sumalubong sa kanya sa bungad ng pinto. I'm wearing my office uniform. Don't you see it? Why are you still asking? Tugon ni Jam, saka tumuloy sa loob ng kondo. Sino sa akala mo ang magluluto at mag-aasikaso sa akin? Hindi ba dapat ay ikaw? Dahil asawa kita? Anas ni Liam. Huh? Asawa nga ba, Liam? Pwede naman tayong kumuha ng maid Ipapasa mo sa ibang responsibilidad mo? Do your duty as my wife. Patuloy nito. I have a lot of office works. Isa pa, kaya mo namang alagaan niyang sarili mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jam. You will take care of me. Lahat ng gusto ko ay gagawin mo. Bulyaw nito pagkatapos siyang sampalin. Hindi pa ito nakontento sa sampal na ibinigay kay Jamaica. Binato pa siya nito ng throw pillow bago tuluyang lumabas mula sa kanilang kondominium. Hindi niya ito maintindihan, gayong kahit 10 katulong ay kaya nilang bayaran. Wala na rin naman ito sa kanyang tabi. Kaya pinasya na lamang niyang magbihis at pagkatapos ay nagluto. Kahit naman laking mayaman siya ay marunong pa rin siya sa gawaing bahay, lalo na ang pagluluto. Dahil wala naman siyang maid when she was studying in New York. Kahit pagod na ang kanyang katawan sa maghapong trabaho sa opisina at meeting na tinapos niya, ay hindi na niya inisip. Buong buhay niya kahit gaano kahigpit ang kanyang ama, ay isang beses pa lang siyang napagbuhatan ng kamay. Tanging si Liam pa lamang nakagawa ng malala. Hindi napigilang umagos ang kanyang mga luha. Magulo rin ang kondo nila. Sa hinuha niya ay sinasadya iyon lahat ni Liam. Nagsalang muna siya sa rice cooker. Pagkatapos ay kumuha ng mailulutong ulam sa freezer at saka ibinabad sa tubig para matunaw ang yelo. Habang hinihintay niya iyon ay pinasya niyang ayusin muna ang salas. Ilang oras ang lumipas ay natapos na siya sa mga gawaing bahay. Pumasok siya sa kwarto. Inayos niya iyon saglit at saka pumasok sa shower room. Hindi pa rin bumabalik si Liam. Kaya kumain na lamang siya dahil ramdam na niya ang pagod. Nais nang magpahinga ng kanyang mga mata. Pagkatapos niyang kumain ay pumasok na siya sa kanilang kwarto at nahiga sa kama. Ilang sandali pa ang nakalipas ay malaya na siyang nakatulog. Jamaica woke up because of that noise of falling stuff. She got up and switched the lampshade on. Liam is inside their room with another woman. I am resting. Hindi ba? Pwedeng sa ibang lugar kayo magbabuyat? Inis niyang turan. Natigil si Liam at ang babae sa kanilang ginagawa sa sofa.
kung saan na ang flower vase din sa mini table ay nalaglag na siyang gumising sa kanya. Dito ko gusto. Ano bang pakialam mo? If you don't want to see or hear us, doon ka sa kabilang kwarto. Bulyaw ni Liam. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang ginagawa sa babaeng inuwi sa kondo. No, she can't help it. Nandidiri siya sa kanila. Pwede namang sa kabilang kwarto sila. Bakit kailangan pa sa kwarto nilang mag-asawa? Lumabas na lamang siya at lumipat sa kabilang kwarto. She needs a rest. She has to get enough sleep. Itinakip niya ang unan sa kanyang dalawang tenga. Ilang saglit lang ay nakatulog siyang muli. Kinabukasan, maagang nagising si Jamaica. Nauna na rin siyang kumain. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto nilang mag-asawa para makapaghanda sa pagpasok sa opisina. Wala si Liam sa kwarto at ang babaeng kasama nito kagabi. Magulo ang buong kwarto, kaya sa halip na sana'y maghanda sa pagpasok sa opisina, ay inayos muna niya ang mga kalat at nilinis ang kwarto. Hindi pwede ito. Sa isip niya, buo na ang desisyon niya. Kukuha siya ng kasambahay. Hindi niya kakayaning pagsabayin ang trabaho sa bahay at sa opisina. Nang maayos na ang kwarto ay pumasok na siya sa banyo. Liam is on the dining room paglabas niya. You're not going anywhere. Turan nito. Nilingon niya ito. I have a lot of office works. Tugon niya. You heard me, right? Mariing wika nito. Marami akong trabaho sa opisina. Nakahanda na lahat ng kailangan mo. Pinataob ni Liam ang pinggan na nasa harapan nito saka ibinato. Napasigaw si Jamaica. Linisin mo yan. Galit nitong turan saka siya nito iniwan. She's getting late with her appointment. Kaya sa halip na linisan niya ay iniwan na lang doon. Makalipas ang kalahating oras ay nasa conference room na si Jam. Napatingin sa kanya lahat ng nasa loob. What happened to you, Jamaica? Usisa ng kanyang ama. Saka pa lamang niya makuhang tingnan ang sarili. Sorry Dad, nagmamadali kasi ako. Hiyang-hiya siya at hindi makuhang tumingin sa kanyang ama. Fix yourself, we will wait for you. Sabat ni Jason, ang panganay niyang kapatid. Nagmadali siyang lumabas at nagpunta sa kanyang opisina at doon nagpalit ng damit. Mabuti at mayroon siyang mga ready-to-use office attire sa mini closet niya. Pagkatapos maayos ang sarili ay nagmamadali na siyang bumalik sa conference room. Maya-maya ay nagsimula na ang meeting. Kinagabihan, isang malakas na sampal ang sinalubong ni Jamaica mula sa palad ni Liam. Pagpasok pa lang ng pinto. I told you not to go anywhere. Bulyaw nito. At anong gusto mong gawin ko? I am not your slave. You are my wife and it's your duty to take care of me. Hindi ba sinabi ko kanina na linisin mo rito? Anas ulit nito. Hindi mo ako katulong. Lahat ng ipag-uutos ko ay gagawin mo. Ako at ako lang ang masusunod. Taas noo nitong sabi. Kukuha ako ng katulong sa ayaw at sa gusto mo. Subukan mo. Anas ni Liam. Yes, I will. At wala kang magagawa dahil ako ang magpapasahod, hindi ikaw. Pagkasabi niya iniwan na si Liam. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang kasambahay mula sa agency. Ipinaliwanag lahat ni Jamaica ang mga dapat nitong gawin. Pinasadahan naman ito ni Liam mula ulo hanggang paa. Pagkatapos makausap ni Jamaica ay sinamahan siya nito sa magiging kwarto upang makapagpahinga muna. Matigas talaga ang ulo mo. Mariing wika ni Liam. Liam, I have a lot of office works.
Hindi ko mapagsasabay lahat. You'll regret for this. I swear. Turan nito. Huwag kang magkakamaling gumawa ng hindi maganda sa kasambahay. Isang mapang-insultong ngiti ang ipinukol nito bago umalis. Pumasok naman siya sa kanilang kwarto. Dumiretso siya sa shower room. Nasa loob na rin si Liam nang lumabas siya. Napaatras siya nang lumalapit ito sa kanya. Liam. Napasigaw na lamang siya nang sinunggaban siya nito at hinawakan ng mahigpit. Let me go, Liam. Dinala siya ni Liam sa kama at malakas na itinulak. Bumagsak si Jamaica sa ibabaw niyon at agad ding pinaibabawan ni Liam. Nagpapalag siyang muli na naging sanhi upang sikmuraan siya nito. Namilipit siya sa sakit na halos ikapugto na ng kanyang hininga. Pakiramdam niya'y naubos ang kanyang lakas. Liam got a chance to do whatever he wanted. Pagkatapos ng kalapastanganan ni Liam ay nakatulog si Jam. Iniwan lamang siya nitong nakabulagta, hubot-hubad sa ibabaw ng kama. Madilim na nang magising si Jamaica. Napabalikwas siya ng bangon nang napagtanto niyang gabi na. Ay saka siya bumaba ng kama at binuksan ang ilaw. Saka lamang din niya napagtantong wala siyang ni anong saplot. Tinungo niya ang aparador upang kumuha ng damit. Hindi na siya nakapasok ng opisina dahil sa ginawa ni Liam. Nang nakabihis na siya ay lumabas na ng kwarto. Sir, baka po makita ni Ma'am Jamaica. Naulanigan niya. Ako ang bahala. Basta susunod ka sa lahat ng gusto ko. Magiging maginhawa ka. Huwag mong kalimutang inumin yung binigay ko sa'yo. Dinig din niyang sabi ni Liam. Binilisan niyang tinungo ang kusina. Nakayakap si Liam sa kasambahay habang matamang pinipisil ang magkabilang dibdib nito. What are you doing, Liam? Ani niya subalit parang walang narinig ang lalaki. Nilapitan niya ang dalawa at itinulak si Liam. Matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya at ang sumunod na naganap ay kinaladkad siya nito palabas ng kusina. Huwag na wag mong papaalisin ang kasambahay. Dahil kapag ginawa mo yon, titigil ka sa pagtatrabaho. At ikukulong lang kita dito. Itatali kita na parang aso. Banta ni Liam. Tao ka ba talaga, ha? Demonyo ako. Singhal nito saka hinablot ang kanyang suot. Buong lakas niya itong itinulak at saka nagtatagbo papasok sa kwarto. Inilak niya ang pinto. Liam is merciless and a ruthless person. Doon nagmalisbis ang kanyang mga luha. Nais na niyang sabihin ang lahat sa kanyang mga magulang. Subalit alam niyang hindi siya paniniwalaan ng kanyang ama. At kahit pa kakampihan siya ng kanyang ina, ay wala ring kwenta. Hanggang sa isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. And yes, kailangan niyang makakuha ng mga katibayan against Liam. Kahit mag-asawa sila ay hindi pwedeng ganon siya nito tratuhin. Lalo na ang pakikipagtalik nito sa ibang babae sa harapan niya mismo. At iba't ibang babae pa sa mismong kondo nila. Pagkalipas ng ilang araw, magtagumpay kaya si Jam sa kanyang pinaplano? Abangan ang karugtong.